Marami ang nag-question sa akin nung in-upload kong video nung nakaraan mga boss, kung saan pinakita ko doon kung paano ako mag-jump start ng isang sasakyan na lowbat. Sabi nung iba, waste of time lang daw or waste of effort yung ginagawa ko. Yung iba naman, mali daw yung procedure ko. So paano ba yung ginawa kong procedure mga bossing? So eto, meron tayong dalawang sasakyan dito. Isang malakas na battery, tsaka isang lowbat. So pakita ko muna sa inyo na lowbat siya ha. Ayan. Actually, okay naman yung battery nitong car na to, pero sinadya ko siyang malobat for this video. Kung makikita niyo dito sa voltmeter natin, 10.6 volts ang sabi. Ayan, pag in-start, yun. As in click na lang ang naririnig nyo. Okay? So wala na siyang capacity na makapag-start pa ng aking makina. Ngayon, ito, yung ating sasakyan, paandarin lang natin yung makina. Tapos, dun sa video, paano ba yung ginawa kong pagkakabit ng booster cable? Ganito yung ginawa ko mga bossing. Kinuha ko muna yung positive na cable. Siya nga pala, ito yung ginagamit kong booster cable kasi ito yung magandang klase guys. Mura lang siya, pero matibay. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng clamps niya, ang lakas ng grip. Tapos yung kanyang mismong wire, hindi tinipid. Kung makikita nyo, siksik. Siksik sa tanso, okay? Ngayon, ganito yung ginawa kong way para mag-jump start nung time na yon mga bossing. Yung positive, kinonekta ko muna sa donor car. Pag sinabi nating donor car mga bossing, siya yung sasakyan na may malakas na baterya. Yes, umaandar yung makina. Tapos, yung positive naman ito, na kabila, nilalagay ko sa positive terminal ng battery, ng ating dead na battery. Tapos, sa negative, mga bossing, negative na ang ating battery ng donor car, and then papunta naman sa hindi sa negative ng battery. Sa video mga bossing, doon kasi sa video na yon, sa Pajero ko siya tinesting. Tapos yung donor car naman that time is Hilux. So dito, Gilio Cabango yung ating donor car, and owner type Jeep naman yung ating dead na battery. Hindi ko siya sa negative kinakabit mga bossing. Saan? Sa engine block, okay? Sa engine block. Ngayon, kung saan merong magandang connection yung ating engine block. So dito, pwede rito sa bolt na to. Ayan. Pwede dyan. Okay. So bakit nga ba dyan ko inilalagay mga bossing? Ngayon, mamaya na natin i-jump start. Meron muna akong i-explain sa inyo. Kaya ganun ang ginagawa ko mga bossing. Kasi ang mga batteries natin mga bossing, kapag nagcha-charge po sila kagaya niyan, umaandar. Ngayon, pag kinonekta na natin tong negative na to, dito, nagcha-charge na rin siya yung battery, di ba? So, anong nangyayari mga bossing, ang mga batteries natin, kahit basahin nyo po, kahit i-check nyo kay ChatGPT o kay Google nyo i-check, pag nagcha-charge yung mga battery, naglalabas po sila ng flammable gases. Okay? Flammable po yung nilalabas nilang mga gases. Kaya kung mapapansin nyo po, ito, mga bossing, yung mga takip nung mga cell ng battery natin, pag sa inyo may mga butas. May ibang battery naman mga boss na may air vents dito, tapos papunta sa ibaba. May mga ganong battery po. Okay? So, naglalabas po kasi sila ng flammable gases. So, kapag nag-jump start tayo, may tendency po kasi na magkaroon ng spark. So, ano mangyayari pag may lumalabas na flammable gases, tsaka nagkaroon ng spark, apoy, pwede kasing sumabog. Hindi ko naman po sinasabi lagi mga bossing na automatic sasabog yan. May tendency, may pwedeng mangyari or posible pong mangyari. So kapag sa itong negative clamp na to nilagay natin sa body ground or sa engine block, malayo na siya dun sa battery. So yung risk ng pagsabog or pagkakaroon ng flame, mas malayo na or mas wala nang chance na magkaroon ng pagsabog. Next thing, eto may papakita ko sa ito, very technical, and actually mga expert sa mga wirings, sa mga kapag sa battery natin ikinabit, eto mga boss, may papakita ko sa inyo. Kabit natin sa negative ng battery ha. Wait lang, hindi ko maikabit ng maigi. Yan. Kabit natin sa battery. Ngayon, check natin ilang volts dito sa ating voltmeter. 12 volts. Patayin natin. Ngayon, wag natin dyan ikabit.
tignan naman natin. Kapag sa block natin ikinabit ha, wait lang, hanap lang ako ng magandang source. Ito. Actually nga pala, pag magkakabit kayo sa block mga bossing, ilayo ninyo sa mga, of course, sa mga ganun, fuel pump, okay? Ito kasi, ilayo nyo rin sa mga moving parts. So, ito yung aking pinakamalapit. Ayan. So, tingnan natin. Turn on natin to. Ayan. Kung mapapansin ninyo, dito naman is 12.2 volts kanina. Ayan o. Yes, masasabi natin mga bossing, 0.2 lang yung difference. Kanina nung sa battery siya nakakabit is 12 volts. Nung doon na sa block, 12.2. Pwede sabihin ng iba mga bossing na maliit na difference lang yon. Maliit na difference lang. Pero sa isang mahinang battery or sa isang diskargadong battery, yung 0.2 difference na yon is malaking bagay. Bakit nga ba may mga ganong klase ng difference? Ang tawag dito is jumper cable, wire. So lahat ng wire mga boss, kung lahat naman siguro tayo na pag-aralan natin nung high school, yung tinatawag na resistance. May resistance, okay? Hindi porket 12 volts yung nandito, pag pumasok ka sa loob is 12 volts yan. Minsan 11.8 na lang, 11.7 na lang. Bakit? Kasi yung voltahe nag-travel pa dun sa mga wires, sa mga cables natin na merong resistance. Ngayon, kung cable na to, ikaw-connecta natin dito, so another cable na naman po yung dadaanan niya papunta ngayon sa block. Unlike kapag itong cable na to, direkta na po natin kinabit sa block. Yung block na, ano ba nakakabit sa block ngayon mga bossing? Yung mismong starter natin. Doon na nakakabit yung mismong starter natin mga boss. So yung kuryente, magkaroon man siya ng voltage drop or konting resistance, konting-konti na lang, hindi na kasing laki nung kapag dumadaan pa sa marami pang wire mga boss. So yun lang yung explanation ko. Tapos, ang sa akin lang mga boss, yung gantong klase ng pagja-jump start mga boss is a suggestion. Parang ano ko lang, konting suggestion lang mga boss. Hindi ko naman siya sinabing porket ganito yung ginagawa ko, ganito na rin yung gawin nyo. Ang sa akin lang, yun po yung way ko ng pagja-jump start. And para sa akin, mas safe yun, tsaka mas effective yun mga bossing. Kahit gaano pa kahina yung battery ko, as long as ganyan yung naging setup ko, positive sa positive terminal ng battery at negative sa engine or sa block, mas mabilis ko napapa-jump start ang isang sasakyan. Try natin. Ayan, 12 volts na siya. O, diba? Nag-start na kaagad yung ating makina ng walang kahirap-hirap. Tapos, kung paano ko naman kinabit yung mga booster cable, pabaliktad naman. Una kong tinatanggal yung negative sa dead na battery, tsaka yung negative sa donor car natin. Yan. Tapos, regardless kung ano na iuunahin yung tanggalin, pwede na yung sa donor car, pwede na rin yung sa dead car, okay? Kahit ano na, mga boss. Isang bilin ko na lang mga bossing. Pag magkakabit po kayo ng booster cable, huwag nyong uugaliin na sa donor car, i-connectan nyo na agad yung positive and negative. Kasi yung kabilang dulo, pag nagdikit po yan, mag-i-spark ng malakas. Kapag ka ang sasakyan ninyo mga bossing is mga naka-computer box, may mga modules, may mga sensors, yung pagja-jump start nyo at nagdikit yung magkabilang dulo, pwede pang masira yung donor car. So nadamay pa sila. Okay? So imbis na lobat lang yung problema ninyo, nakasira pa kayo ng isang sasakyan. Okay? So yun lang po mga boss, sa akin ipayo lang. Nasa inyo na kung paano po kayo magka-car jump starter. Siya nga pala, sa mga magtatanong sa nakakabili nito, nasa comment section lang po yung link.